Linisin mo itong kalat na ito at pag-iisipan kong bigyan ka ng pabuya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa buong lecture hall ng Harvard. Mahirap paniwalaan na ang mga salitang iyon ay nagmula sa bibig ng isang puting babaeng propesor. Ngunit narinig ng lahat, ng malinaw na malinaw, si Professor Emily Peters, na may perpektong ginintuang buhok at malamodelong pangangatawan, ay itinuro ang natapong kape sa sahig habang binibigyan ng mapanlibak ng ngiti ang Pilipinong research student. Sa kanyang mga matang bughaw, mababanaag ang kasiyahan ng isang nagwagi, habang ang mga estudyante sa paligid ay nagpipigil ng hininga. Saksi sa isang nakakahiyang gawain na may bahid ng diskriminasyon sa lahi. Makalipas ang isang buwan. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Nanginginig ang boses ni Emily. Ang kanyang maningning na karera ay nagwakas na. Itinulak siya ni Dean Michael Anderson bilang pain para iligtas ang sarili, kaya napilitan siyang umalis sa universidad. Ang taong nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang Pilipinong estudyante na kanyang pinahirapan. Tahimik na inabot ni Mateo Salonga sa kanya ang isang folder na naglalaman ng ebidensya at sinabing, "Ito ang magliligtas sa iyo." Ano nga ba ang tunay na nangyari? Lecture Hall ng College of Engineering, Harvard University. Unang araw ito ng bagong semestre. Nagsisimula ng mapuno ng mga estudyante ang mga upuan sa harapan, at si Mateo Salonga, gaya ng dati, ay pumili ng pupwesto sa gitna kung saan direkta niyang makikita ang propesor. Paminsan-minsan lang siyang kinakausap ni Isabel Reyes, isang kaibigang Filipino-American. Si Mateo ay isang PhD research student mula sa Pilipinas, laging nakasuot ng plansadong polo at slacks. Anuman ang sitwasyon, nananatili siyang kahanga-hangang kalmado. Bumukas ang pinto ng lecture hall at pumasok ang isang babae. Agad na napunta sa kanya ang lahat ng tingin, kasabay ng mga bulungan. Gininto ang buhok, perpektong pangangatawan, at mukhang puno ng kumpiyansa. Malinaw na isa siyang propesor, ngunit mas mukha siyang modelo sa isang fashion show. Nakasuot siya ng designer suit, may kuwintas na perlas, at matitingkad na pulang high heels. Tumayo siya sa lectern, puno ng kumpiyansang inilibot ang tingin sa mga estudyante. "Magandang umaga. Ako si Emily Peters. Mula sa semestro na ito, ako ang magiging assistant professor ninyo." Matamis ang kanyang boses, ngunit may halong kayabangan. "Nakuha ko ang aking degree sa Princeton at nag-aral din ako sa Paris at London. Ang mga karanasan sa Europa ay talagang kakaiba." Sinabi niya ito sa tono na tila minamaliit ang mga hindi pa nakakarating sa Europa. Karamihan sa mga estudyante ay humanga, ngunit si Mateo ay tahimik lang na inihanda ang kanyang panulat at kuwaderno. Para sa kanya, na nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines College of Engineering, ang mga pagyayabang na ito ay walang espesyal. Nandito siya para sa iisang layunin: ang makakuha ng PhD sa Amerika, hindi para hanapin ang pagkilala ng sinuman. "Sige, tatawagin ko na ang attendance." Sinimulang basahin ni Emily ang listahan. Perpekto niyang binigkas ang mga pangalan ng mga Amerikanong estudyante, ngunit bigla siyang tumigil. "Mateo Salonga, tama ba? Mayroon ba ritong ganoon?" Halata ang panunuya sa kanyang boses. Ilang estudyante ang napahagikik. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. "Opo, narito po ako, si Mateo Salonga." Tumaas ang kilay ni Emily at ngumisi. "Oh, kakaibang pangalan. Ang hirap bigkasin ng Mateo Salonga, ano? Dito, tatawagin na lang kitang John, para mas madali." Ngumiti si Mateo at umiling. "Sana po ay gamitin ninyo ang pangalan ko." Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Para sa isang dating opisyal ng Special Forces ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, ang sitwasyong ito ay isang maliit na abala lamang. Bahagyang nanigas ang mukha ni Emily. Pilit siyang ngumiti, ngunit nanlamig na ang kanyang mga mata. "Sige, Mr. Salonga, pero nasa Amerika tayo at Ingles ang gamit natin. Kung may problema ang English pronunciation mo, mahihirapan kang makasabay sa klase, kaya mag-focus ka." Nagkaroon ng alanganing katahimikan sa buong lecture hall. Tumango lang si Mateo at may isinulat sa kanyang kuwaderno. Ang isinulat niya ay 2 salita sa Filipino: "Tiyaga."
Maraming beses na siyang nakaranas ng ganitong sitwasyon sa Amerika at laging pinipili ang magtiis. Ngunit ang kanyang pangalan, gusto niyang protektahan ito dahil ang pangalan ay pagkakakilanlan, ang kanyang dangal. Nagsimula na ang klase. Ipinaliwanag ni Emily ang mga pangunahing konsepto nang magtanong siya. Maingat na nagtaas ng kamay si Mateo. Yes, Mr. Salonga. May bahid ng inis sa kanyang boses. Professor, sa tingin ko po ay may ibang paraan para isolve ang equation na ito. Kung babaguhin natin ang bahaging ito, magiging mas epesyente ang kalkulasyon. Ang suhestiyon ni Mateo ay ganap na tama. Nakapaglathala na siya ng ilang research paper sa larangang ito sa Pilipinas at alam niyang mas epektibo ang kanyang paraan. Nagkunwari si Emily na pinag-iisipan ang sinabi ni Mateo ngunit hindi maitago ang bahagyang pagkalito sa kanyang mukha. Sa totoo lang, hindi niya lubos na naiintindihan ang equation na iyon. Mukhang hindi ka pasanay sa paraan ng pagtuturo sa Amerika, ano? Dito, hindi pinuputol ng mga estudyante ang propesor habang nagsasalita at mali ang paraang iyan. Matigas ang pagkakasabi ni Emily, ngunit sa likuran ng lecture hall, ilang estudyante ang nagsimula ng isulat ang paraan ni Mateo. Alam nilang tama siya. Yumuko si Mateo at muling nagsulat sa kanyang kwaderno. Akala ni Emily ay sumuko na siya at ngumiti siya ng may kasiyahan. Ngunit sa kanyang kwaderno, ang nakasulat sa Filipino ay, "Patunayan mo na lang." Natapos ang unang klase. Habang paalis ang mga estudyante, tinawag ni Emily si Mateo. Mr. Salonga, mag-usap tayo sandali. Matamis ang kanyang boses, ngunit matalim ang kanyang tingin. Nang makalabas na ang lahat ng estudyante, lumapit siya kay Mateo. Balak mo ba akong ipahiya sa sarili kong klase? Bumaba ang kanyang boses, puno ng pagbabanta. Sa Asya, sa inyo, ang paghamon sa professor ay hindi magalang, di ba? Hindi ko alam kung paano ka pinalaki sa bansa mo, pero dito, ako ang may kapangyarihan. Kalmadong sumagot si Mateo. Hindi po ako humahamon, nagbigay lang ako ng mas tamang paraan. Ang siyensya ay walang hangganan. Namula ang mukha ni Emily. Lalo siyang nagalit sa sagot ni Mateo. Mula ngayon, umayos ka sa klase ko. Kung hindi, maaapektuhan ang grado mo, pagbabanta niya. Kayong mga Asyano, laging iniisip na matatalino kayo. Pero nasa Harvard ito, ipapakita ko sa iyo kung gaano kakahirap mag-adjust. Ngumiti lang si Mateo at yumuko. Akala ni Emily ay natakot siya, ngunit sa totoo lang, hindi nagulat si Mateo dahil inaasahan na niya ang kilos nito. Maraming beses na siyang nakasalamuhan ng ganitong uri ng tao at alam niya ang kanilang mga gawi. Nang lumabas si Mateo sa lecture hall, hindi nagbago ang kanyang tingin. Alam na niya ang dapat gawin sa sitwasyong ito at naghanda para sa isang mahabang laban. Ngunit hindi niya pa alam kung gaano kalala ang kahihiyang ipaparanas sa kanya ni Emily at kung paano ito magmamakaawa sa kanya sa huli. Matapos ang unang klase, nagbago ang buhay ni Mateo. Nagsimulang iwasan siya ng mga estudyante at sa mga group work, lagi siyang nag-iisa. Mas malaki ang impluwensya ni Professor Emily kaysa sa inaakala niya. Maganda ang pakikitungo sa kanya ng ibang mga guro at sa mga estudyante, tinagurian siyang fashion professor, isang perpektong huwaran. Ang isang estudyanteng kinaiinisan niya ay natural na itatakwil ng lahat, cafeteria ng Harvard, oras ng tanghalian. Si Mateo, gaya ng dati, ay mag-isang nakaupo sa isang sulok. Laging bakante ang upuan sa tabi niya, maliban kung minsan ay lumalapit si Isabel para makipag-usap. Ngayon, kumakain siya habang nagbabasa ng isang libro tungkol sa engineering. Biglang may malakas na tawanan mula sa pinto ng cafeteria. Pumasok si Professor Emily kasama ang isang grupo ng mga estudyante. Perpekto pa rin ang kanyang hitsura ngayon. Isang pulang bestida, high heels, at ang kanyang ginintuang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat. Palagi siyang napapaligiran ng mga tao. Humahalakhak sila sa bawat salita niya habang naglalakad siya sa cafeteria na parang isang reyna. Maraming estudyante ang napapalingon. Napadako ang tingin niya kay Mateo at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. May ibinulong siya sa mga estudyante at sabay-sabay silang lumingon kay Mateo, nagpipigil ng tawa. Yumuko na lang si Mateo at nag-focus sa kanyang libro.
Para sa isang taong sumailalim sa pagsasanay sa Special Forces, ang ganitong pag-iwas ay wala lang. Ngunit isang sulok ng kanyang puso ang nakaramdam pa rin ng kirot. Ang bawat tao ay nagnanais na maging bahagi ng isang grupo. Tingnan niyo ang Asyanong yan, laging nag-aaral lang. Sadyang nilakasan ni Emily ang kanyang boses. Kaya pala walang kaibigan. Hindi naman tuwid mag-Ingles, pero nakapasok sa Harvard, nakapagtataka, mas lumakas ang tawanan ng mga estudyante. Tumingin si Mateo sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata ni Emily at bahagya itong natigilan. Dahil sa mga mata ni Mateo, hindi galit ang nakita niya, kundi kahinahunan, isang tingin na tila naaawa sa kanya. Mas lalo pang nilakasan ni Emily ang boses. Ah, tingnan niyo ang mukha na yan. Siguradong hindi niya naiintindihan ang sinasabi ko. Sinadya niyang bagalan ang pagsasalita, na parang sa isang bata, you understand me? Lahat ng tao sa cafeteria ay sa kanila na nakatingin. Ang ilan ay nagpakita ng pagkairita, ngunit karamihan, dahil sa respeto kay Emily, ay nakitawa na lang o nagkunwaring walang nakita. Isinara ni Mateo ang kanyang libro at tumayo. Naglakad siya papalapit kay Emily. Biglang tumahimik ang paligid. Tumayo si Mateo sa harap ni Emily. Mas matangkad siya ng halos isang ulo. Ang kanyang matipunong katawan, dahil sa pagsasanay, ay bakat sa kanyang polo. Hindi sinasadyang nakaramdam si Emily ng pagkailang, ngunit dahil sa mga matang nakatingin, pilit niyang ipinakita na siya ang nakatataas. Professor? Malinaw at kahanga-hanga ang boses ni Mateo, perpekto ang kanyang English pronunciation. Iniisip niyo po bang hindi ako nakakaintindi ng Ingles? O sadyang ayaw niyo lang sa kulay ng balat ko? Ganap na tumahimik ang cafeteria. Namula ang mukha ni Emily. Hindi niya inaasahan na hahamunin siya ng direkta. Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Nautal siya. Kung ganoon, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nanatiling kalmado si Mateo. Bilang isang propesor, ang hayagang pagpapahiya sa isang estudyante, iyan po ba ang paraan ng pagtuturo sa Harvard? Hindi makasagot si Emily. Ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanya ay dahan-dahang umatras. Walang gustong masangkot. Sakto namang may tumapik sa balikat ni Mateo. Si Michael Anderson, ang dekano ng College of Engineering. Anong nangyayari rito? Magiliw ang kanyang boses ngunit malamig ang kanyang mga mata. Mabilis na binaligtad ni Emily ang sitwasyon. Oh, Michael, itong estudyante, bigla na lang naging agresibo sa akin. Babatiin ko lang sana siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, isang perpektong pag-arte. Tiningnan ni Dean Anderson si Mateo ng masama. Mr. Salonga, sumama ka sa opisina ko. Tiningnan ni Mateo si Emily sandali. Nakita niya ang ngiti ng tagumpay sa mga mata nito. Ngunit tumango lang si Mateo at tahimik na sumunod sa dekano. Sa opisina ng dekano, pinaupo ni Anderson si Mateo. Narinig ko na nagkaroon kayo ng ilang hindi pagkakaunawaan ni Professor Emily. Kalmadong sumagot si Mateo. Opo. Pero hindi po ako ang nagsimula. Ngumiti si Anderson. Hindi iyon isang palakaibigang ngiti. Alam mo, si Professor Emily ang bagong mukha ng ating kolehiyo. May koneksyon siya sa maraming sponsor at mahalagang tao sa universidad. Naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin nito. Iyon ay isang babala. Huwag mo siyang gagalawin. Isang taong nakuha ang posisyon hindi dahil sa kakayahan, kundi sa mga koneksyon. Naiintindihan ko po. Ngunit sa tingin ko, ang diskriminasyon sa lahi laban sa isang estudyante ay salungat sa mga pinahahalagahan ng Harvard. Dahil sa sinabi ni Mateo, nanigas ang mukha ni Anderson. Mr. Salonga, bisita ka lang dito kung hindi ka makaka-adjust sa aming paraan. Halata ang pagbabanta sa kanyang mga salita. Yumuko si Mateo, ngunit sa kanyang kalooban, lalo siyang nakumbinsi. Nakita niya ang kabulukan at pagkukunwari sa lugar na ito at kailangan niyang humanap ng paraan para itama ito. Opo, mag-iingat po ako. Tumango si Anderson na may kasiyahan. Isang matalinong desisyon. Babalaan kita ngayon, pero wala nang susunod. Nang lumabas siya sa opisina, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Napansin niya ang mga dokumento sa mesa ni Anderson
at mula roon ay may natuklasan siyang mahalagang impormasyon. Mga papeles iyon na may kinalaman sa proseso ng pagkuha kay Emily. Isang palatandaan kung paano niya nakuha ang posisyon. Mula noon, lalong naging lantaran ang pang-aapi ni Emily. Sa lecture hall, tinatawag niya si Mateo para sagutin ang mahihirap na tanong at laging sinasabing mali ang kanyang sagot. Sa mga assignment, laging mababa ang bigay niyang grado at sa mga group activities, sinadya niyang ihiwalay si Mateo. Ngunit ang nakapagtataka, hindi sumuko si Mateo. Sa halip, lalo siyang nagsipag sa pag-aaral at nagsimulang makakuha ng pagkilala mula sa ibang propesor. Lalo itong ikinainis ni Emily. Gusto niya itong tuluyang sirain. Isang araw, bago ang presentasyon ng isang mahalagang proyekto na inihahanda ni Mateo, nilapitan siya nito. Mr. Salonga, handa ka na ba sa presentasyon mo? Matamis ang kanyang boses ngunit malamig na parang yelo ang kanyang mga mata. Tumango si Mateo. Opo, malapit na po. Ngumiti si Emily. Inaabangan ko yan. Pero alam mo naman, 40% ng final grade ang presentasyong ito. Kung mabigo ka, hindi niya tinapos ang sasabihin, ngunit malinaw ang kahulugan. Ngumiti lang si Mateo at sumagot, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Pagkaalis ni Emily, naging seryoso ang mukha ni Mateo. Nagdududa na siya sa relasyon ni na Emily at Anderson at may nararamdaman siyang hindi maganda sa pagitan nila. Alam din niyang magiging mahalagang pagbabago ang presentasyong ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Sa Filipino ang mensahe, simpleng-simple. Simulan na. Araw ng presentasyon. Puno ng mga estudyante at guro ang malaking auditorium ng College of Engineering. Araw iyon ng midterm project report. Maraming estudyante ang nakaupo na may tensyon sa kanilang mga mukha. Isa si Mateo sa kanila, ngunit kalmado ang kanyang hitsura. Para sa isang taong nakalampas na sa bingit ng kamatayan sa Special Forces, ang isang presentasyon na tulad nito ay hindi gaanong nakaka-pressure. Nakaupo si Emily sa hanay ng mga hurado, katabi si Dean Anderson. Paminsan-minsan ay nagbubulungan sila at nagtatawanan. Pinagmasdan ni Mateo ang kanilang kilos. Napagtanto niyang hindi lang basta magkatrabaho ang dalawa. Nakatakda na ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon at si Mateo ang huli. Isa itong pabor mula kay Emily na nagbigay sa kanya ng pinakamahirap na posisyon. Ang magpresenta kapag pagod na ang audience ay dehado at madaling ikumpara sa mga nauna. Sa wakas, turno na ni Mateo. Nang umakyat siya sa entablado, tumahimik ang buong auditorium. Sa mukha ni Emily, mababakas ang pag-aabang na may halong mapanlibak ng ngiti. Hinihintay niya ang pagkabigo ni Mateo. Magandang araw sa lahat. Ako, si Mateo Salonga. Malinaw at puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Ngayong araw, nais kong ipakita ang isang bagong paraan upang mapabuti ang kahusayan ng mga renewable energy systems. Habang nagsisimula si Mateo sa kanyang presentasyon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng audience. Perpekto ang kanyang Ingles, malinaw ang kanyang paliwanag, at higit sa lahat, ang ideyang kanyang ipinipresenta ay napakabago at makabago. Itinuro niya ng eksakto ang mga problema ng kasalukuyang sistema at nagmungkahi ng isang malikhaing paraan upang malutas ang mga ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Emily. Hindi niya inaasahan na magiging napakagaling ng presentasyon ni Mateo. Higit pa rito, ang paraang iminungkahi niya ay katulad ng paksang balak niyang isulat sa kanyang disertasyon, ngunit nasa mas mataas na antas ng pag-unlad. Nag-aalalang tumingin siya kay Anderson. Natapos ang presentasyon at dumating na sa Q&A. Unang nagtaas ng kamay si Emily. Mr. Salonga, isang kawili-wiling presentasyon. Ngunit hindi ba't mahirap itong gawin sa totoong buhay? Sa teorya, posible, pero mukhang maraming praktikal na limitasyon. Ngumiti si Mateo. Mateo, magandang tanong po, Professor. Sa katunayan, nakagawa na po ako at nasubukan na ang isang maliit na scale model. Inilabas niya ang isang maliit na aparato mula sa kanyang bulsa. Ito po ang patunay. Nagbulungan ang buong auditorium. Karaniwan, ang mga estudyante ay nagprepresenta lamang ng teorya, bihira ang nakakagawa ng aktwal na modelo.
Higit pa rito, ang ipinakita niyang aparato ay napakadetalyado at talagang gumagana. Namutla si Emily. Wala na siyang maitanong. Nagpakita ng interes ang ibang propesor at nagbigay ng karagdagang tanong. Lahat ay sinagot ni Mateo ng malinaw. Malinaw na isang malaking tagumpay ang kanyang presentasyon. Nang matapos ang presentasyon, tinawag siya ni Dean Anderson. Mr. Salonga, isang kahangahangang presentasyon, mag-usap tayo sandali. Tumango si Mateo at sumama sa opisina ni Anderson. Sumunod din si Emily, tensyonado pa rin ang mukha. Sa loob ng opisina, isinara ni Anderson ang pinto at tiningnan si Mateo. Talagang kahanga-hanga. Nagsisimula na akong maging interesado sa iyong background. Kalmadong sumagot si Mateo. Nagtapos po ako sa University of the Philippines at nakasali na sa ilang proyekto sa Pilipinas. Nagbago ang tingin ni Anderson, University of the Philippines, ang nangungunang unibersidad sa Pilipinas. At narinig ko rin na ang ilan sa mga proyektong iyon ay may kaugnayan sa pananaliksik para sa Department of National Defense. Mahinahong ngumiti si Mateo. Tsismis lang po iyon. Sumingit si Emily. Ano naman ngayon? Dahil magaling siyang eskwelahan, may karapatan na siyang labagin ang mga patakaran. Lagi niyang ginugulo ang klasiko. Tinaas ni Anderson ang kanyang kamay para patigilin si Emily. Emily, kakadiskubre lang natin ng isang napaka-promising na estudyante. Isantabi mo muna ang personal mong damdamin. Namula ang mukha ni Emily. Naramdaman niyang minaliit siya, nasaktan ang kanyang amor propyo. Bumaling si Anderson kay Mateo. Mr. Salonga, kung gusto mong palawakin pa ang iyong pananaliksik, susuportahan ka ng kolehiyo. Kalimutan na natin ang maliliit na hindi pagkakaunawaan ninyo ni Professor Emily. Tumango si Mateo. Salamat po, Dean. Ngunit malayo na po ang narating ng aking pananaliksik. Pagkatapos ay nag-atubili siya sandali bago magpatuloy. Sinabi niyo pong maliit na hindi pagkakaunawaan lang namin ni Professor Emily. Pero sa tingin ko, iyon ay harassment at diskriminasyon sa lahi. Tila nagyelo ang hangin sa silid. Sumama ang mukha ni Anderson. Habang si Emily ay sobrang gulat na hindi makapagsalita. Mababa ang boses ni Anderson nang magsalita. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, Mr. Salonga. Ang akusasyong iyan ay maaaring magdulot ng seryosong kahihinatnan. Kalmado pa rin si Mateo. Opo. Alam ko po. Kaya nga po nakakalap na ako ng ebidensya. Ebidensya? Tumaas ang boses ni Emily. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono at binuksan ang isang audio file. Nandoon ang lahat ng mapanlait na salita ni Emily sa kanya, kasama na ang linisin mo itong kalat na ito at pag-iisipan kong bigyan ka ng pabuya. Namutla si Anderson. Ang mga salitang ito bilang isang propesor ng Harvard ay hindi katanggap-tanggap. Kung malalaman ng publiko, masisira ang reputasyon ng unibersidad. Iyan. Illegal na recording iyan, sigaw ni Emily. Umiling si Mateo. Hindi po. Ang Massachusetts ay isang one-party consent state. Legal ang pag-record basta't may pahintulot ng isang panig, at ito ay mga salitang binitawan sa pampublikong lugar. Bumuntong hininga si Anderson. Naintindihan na niya ang kabigatan ng sitwasyon. Ano ang gusto mo, Mr. Salonga? Dahan-dahang sumagot si Mateo. Gusto ko lang po ng patas na pagtrato. Gusto kong mahusgahan base sa aking kakayahan. Wala ng diskriminasyon. Nag-isip sandali si Anderson at tumango. Sige, mula ngayon, hindi na makikialam si Professor Emily sa pag-evaluate sa iyo. At dito na nagtatapos ang usapang ito. Ngumiti si Mateo at nagpasalamat. At isa pa po, sana lahat ng estudyante, anuman ang lahi o nasyonalidad, ay tratuhin ng patas. Hindi lang ito tungkol sa akin. Nagpakita ng pagkainis si Anderson, ngunit hindi niya matanggihan. Gagawin namin. Magalang na yumuko si Mateo at umalis sa opisina. Pagkaalis niya, galit na bumaling si Emily kay Anderson. Bakit mo siya pinakawalan ng ganoon kadali? Tinakot niya tayo. Malamig na sumagot si Anderson. Kailangan nating tanggapin ang gusto niya ngayon. Kung pumutok ang iskandalo, lahat tayo ay dehado. Sinubukang pigilan ni Emily ang luha. Ibig sabihin, panalo na siya ngayon? Hahayaan na lang natin?
Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Anderson. Hindi! Gagawa tayo ng ibang paraan. Isang mas matalinong paraan. Nang gabing iyon, nagtatrabaho si Mateo sa kanyang laptop sa kanyang dorm room. Itinala niya ang lahat ng nangyari at isinave ang lahat ng ebidensya sa isang ligtas na lugar. Alam niyang hindi basta-basta susuko sina Anderson at Emily at nararamdaman niyang may mas malaking unos na paparating. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa Pilipinas. Mag-ingat. Sinimulan na nilang imbestigahan ang background mo. Huminga ng malalim si Mateo. Inaasahan na niya ito at mayroon na siyang plano. Ngunit ang hindi niya alam ay ang relasyon ni na Anderson at Emily ay hindi lang tungkol sa trabaho at handa silang gawin ang lahat para itago ang kanilang sikreto. At ang sikretong iyon ay hindi lang isang relasyon, kundi may kinalaman sa isang mas malaking katiwalian sa loob ng Harvard. Makalipas ang 2 araw, nakita ni Mateo ang kanyang pangalan sa pahayagan ng unibersidad. Pinakamahusay na proyekto sa Harvard. Pinili. Estudyanteng si Mateo Salonga. Nag-develop ng makabagong sistema ng enerhiya. Malaki ang naging epekto ng kanyang presentasyon at na-feature ito sa pahayagan. Maraming estudyante ang nakakilala sa kanya at binati siya. Ilang propesor din ang nagpakita ng interes sa kanyang pananaliksik. Dahan-dahang nagbago ang posisyon ni Mateo. Habang nag-aaral si Mateo sa library, isang babaeng estudyante ang lumapit. Si Isabel Reyes, ang kanyang PhilAm na kaklase. Congrats, Mateo. Nabasa ko sa dyaryo. Ang galing mo talaga. Ngumiti si Mateo. Salamat, Isabel. Tumingin sa paligid si Isabel at ibinaba ang boses. Mag-ingat ka. Nagkakalat ng masamang tsismis si Professor Emily tungkol sa'yo. Sabi niya. Nandaya ka raw. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Talaga? Imposible. Nagpatuloy si Isabel. Hindi lang yan. Laging magkasama si Dean Anderson. At siya ngayon, parang may binabalak sila. Tumango si Mateo. Salamat sa pagpapaalam. Mag-iingat ako. Pagkaalis ni Isabel, napaisip si Mateo. Alam niyang hindi lang basta magkatrabaho sina Emily at Anderson, pero ngayon sigurado na siyang may plano silang tanggalin siya. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Mateo sa laboratorio, pumasok si Emily. Mas maganda ang suot niya kaysa karaniwan at may palakaibigang ngiti. Hello, Mr. Salonga. Matamis ang kanyang boses. Napakaganda ng presentasyon mo. Siguro nga nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo. Tahimik na pinagmasdan siya ni Mateo. Ang biglaang pagbabago ng ugali ay kahina-hinala. Salamat po, Professor. Lumapit si Emily. Kumalat ang amoy ng kanyang pabango sa buong laboratorio. Sa totoo lang, interesado ako sa research mo. Bakit hindi tayo magtulungan? Ang karanasan ko at ang ideya mo, kapag pinagsama, maganda ang magiging resulta. Naramdaman ni Mateo na isang patibong ang alok nito. Salamat po. Pero sa ngayon, gusto ko munang gawin ang research ng mag-isa. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Emily bago ito muling naging malambing. Ganoon ba? Sige. Kung magbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin. Mamayang gabi, may party ang kolehiyo. Sana makapunta ka. Maraming propesor ang gustong makilala ka. Pagkaalis niya, napabuntong hininga si Mateo. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Emily ay tiyak na isang patibong. Siguro ay magkukunwari siyang mabait para hanapan siya ng kahinaan. Nag-isip si Mateo kung pupunta ba sa party. Maaaring mapanganib, ngunit isa ring pagkakataon para makakalap ng impormasyon. Nang gabing iyon, nag-suot ng suit si Mateo at dumalo sa party ng kolehiyo. Ginanap ang party sa bahay ni Dean Anderson, isang marangyang mansyon malapit sa Harvard. Pagdating ni Mateo, marami ng propesor at piling estudyante ang naroon. Malugod siyang tinanggap ni Anderson. Mr. Salonga, salamat sa pagdating. Tuloy ka. Masyadong peke ang kanyang pagiging palakaibigan. Magalang na bumati si Mateo at pumasok. Ang bahay ay napakaganda, may mga mamahaling alak at pagkain. Tahimik siyang tumayo sa isang sulok at nagmasid. Si Emily, na nakasuot ng magandang bestida, ay nakikipag-usap sa maraming propesor.
Isang matandang professor ang lumapit kay Mateo, si Professor John Russell, ang pinakamatanda sa kolehiyo at iginagalang ng lahat. Ikaw si Mr. Salonga, hindi ba? Narinig ko ang tungkol sa proyekto mo. Napakaganda. Magalang na yumuko si Mateo. Salamat po, Professor. Ibinaba ni Professor Russell ang kanyang boses. Mag-ingat ka, binata. Maraming politika sa kolehiyong ito, lalo na si Anderson at ang kanyang mga kasama. Tinandaan ni Mateo ang babala ni Professor Russell. Naiintindihan ko po. Salamat po sa payo. Tumango si Professor Russell at pumunta sa ibang bisita. Pinag-isipan ni Mateo ang sinabi nito. Malinaw na mayroon pang mas malalim sa relasyon ni Nadine Anderson at Emily. Sa buong party, maraming propesor ang binati ni Mateo. Nakakagulat na marami ang tunay na interesado sa kanyang research at ang ilan ay nag-alok pa ng kolaborasyon. Nagsisimula ng makilala ang kanyang tunay na kakayahan. Pagkatapos ng hapunan, nag-propose ng toast si Anderson. Salamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi, lalo na bigyan natin ng palakpak ang bagong bituin ng ating kolehiyo, si Mateo Salonga. Nagpalakpakan ang lahat at ngumiti kay Mateo. Ngunit alam ni Mateo na hindi ito taos-puso. Sa mga mata ni Anderson, mayroon pa ring pag-iingat. At ang ngiti ni Emily ay masyadong pilit. Malapit nang matapos ang party nang lumapit si Emily kay Mateo. Mr. Salonga, pwede ba tayong mag-usap sandali? Doon tayo sa hardin. Maingat na sumunod si Mateo sa hardin. Malinaw ang langit at puno ng bituin. Biglang nagbago ang ugali ni Emily. Makinig ka, Mr. Salonga. Matatanda na tayo. Mag-usap tayo ng diretso. Alam kong may audio recording ka. Magkano ang gusto mo para burahin iyon? Hindi nagpakita ng pagkagulat si Mateo. Hindi ko kailangan ng pera. Nanliit ang mga mata ni Emily. Kung ganoon, anong gusto mo? Lahat ng tao ay may gustong makuha. Kalmadong sumagot si Mateo. Gusto kong hindi lang ako, kundi lahat ng estudyante ay tratuhin ng walang diskriminasyon. Ngumisi si Emily. Ang inosente mo. Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang mundo? Ang Harvard ay hindi lang isang eskwelahan. Ito ay lugar kung saan nililikha ang kapangyarihan at impluensya. Tiningnan siya ni Mateo ng diretso sa mata. Kung gayon, hindi ba't dapat gamitin ang kapangyarihang iyon ng makatarungan? Bumuntong hininga si Emily. Huling alok ko na ito. Makipagtulungan ka sa amin. Malaki ang pagtingin ni Dean Anderson sa talento mo. Anong grupo? Ngumiti si Emily. Malalaman mo rin. Pero kailangan mo munang patunayan ang iyong katapatan. Tumahimik si Mateo. Nararamdaman niyang lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa diskriminasyon, tila may kinalaman pa sa isang lihim na organisasyon sa loob ng Harvard. Sa sandaling iyon, mula sa dilim ng hardin, isang tao ang lumitaw, si Anderson. Napagtanto niyang hindi lang ito isang alok, kundi isang pagbabanta. Pag-iisipan ko po, tumawa si Anderson. Isang matalinong pagpili. Pero, huwag kang mag-isip ng matagal. Hindi laging nariyan ang pagkakataon. Magalang na nagpaalam si Mateo at umalis. Gulong-gulo ang isip. Alam niyang hindi lang siya nasangkot sa isang kaso ng diskriminasyon, kundi nakapasok na sa isang sabwatan. Ngunit ang hindi niya alam ay kung gaano kalalim at kapanganib ang sabwatang ito. At kung anong sikreto ang itinatago ni na Anderson at Emily. Pagdating sa dorm, binuksan ni Mateo ang kanyang laptop at tiningnan ang email. May mensahe mula sa Pilipinas. May resulta na ang investigasyon. 5 taon nang nandaraya ng research funds si Anderson at kasabwat niya si Emily. Itinuturing kanilang panganib. Mag-ingat ka lalo. Kinabukasan, maagang umalis si Mateo sa dorm. Habang papunta sa laboratorio, narinig niyang may tumatawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Isabel, mas maputla kaysa karaniwan, nagmamadaling tumakbo palapit. Mateo, may malaking problema. Ang laboratorio mo. Nanginginig ang boses ni Isabel. Naramdaman ni Mateo na may masamang nangyari. Hindi siya nagsalita, tumakbo sila ni Isabel papunta sa laboratorio. Bumukas ang pinto, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad.
Ganap na magulo ang laboratorio, ang kanyang scale model, at mga research documents ay nawala na. May pumasok kaninang madaling araw. Sabi ng guard, may nakita siyang kahina-hinala pero hindi niya masyadong inusisa, paliwanag ni Isabel. Kalmadong inobserbahan ni Mateo ang paligid. Mabuti na lang at na-backup niya ang mahahalagang dokumento at itinago ang mga pangunahing bahagi ng modelo sa kanyang dorm. Ngunit malinaw na isa itong babala. Mayroong sumusubok na hadlangan ang kanyang pananaliksik. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Isabel. Tahimik na sumagot si Mateo. May hula na ako, pero kailangan ko ng ebidensya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng laboratorio. Pumasok si Dean Anderson at ilang propesor. Nagkunwaring nagulat si Anderson, ngunit may kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Diyos ko! Mr. Salonga, nakalulungkot. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Nag-aalala ang tono ni Anderson, ngunit nakita ni Mateo ang pagkukunwari nito. Hindi ko po alam, pero sa tingin ko, malalaman ko rin. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Mateo. Tumaas ang kilay ni Anderson. Mag-iimbestiga ang universidad, huwag kang mag-alala. At para hindi maantala ang iyong research, bibigyan ka namin ng ibang workspace. Tumango si Mateo. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umalis na si Anderson at ang ibang propesor. Nanatili si Isabel sa tabi niya. Sila ang gumawa, di ba? Bulong ni Isabel. Tumango si Mateo, pero hindi nila alam na handa na ako. Nang hapong iyon, ipinagpatuloy ni Mateo ang kanyang trabaho sa bagong laboratorio. Kumilos siya na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang kalooban, nakipag-ugnayan na siya sa kanyang mga kasamahan sa Pilipinas para makakalap pa ng impormasyon tungkol kina Anderson at Emily. Pag-uwi niya sa dorm, naramdaman ni Mateo na may sumusunod sa kanya mula sa isang madilim na sulok. Dahil sa kanyang pagsasanay sa Special Forces, matalas ang kanyang pakiramdam, agad siyang naging alerto. Sino yan? Tanong ni Mateo sa dilim. Dahan-dahang lumitaw ang isang lalaki. Nasa katanghalian ang edad. May ID ng Harvard. Gusto kitang makausap, Mr. Salonga. Ako si Robert Wilson, mula sa Finance Department. Maingat na lumapit si Mateo. Bakit niyo po ako hinahanap? Tumingin sa paligid si Wilson at ibinaba ang boses. May alam ako tungkol kina Dean Anderson at Professor Peters. Nagnanakaw sila ng research funds. Nakahanap ako ng ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Pinaghihinalaan na niya ito, ngunit ito ang unang beses na nakumpirma mula sa isang tagaloob. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Bumuntong hininga si Wilson. Narinig kong pinupuntirya ka nila. Siguro iniisip nilang hadlang ka sa kanilang mga plano. Hindi ko na kayang tiisin ang katiwaliang ito. Tumango si Mateo. May ebidensya po ba kayo? Inabutan siya ni Wilson ng isang maliit na USB. Nandito ang lahat ng transaksyon at mga pineking dokumento. Mag-ingat ka, mapanganib silang mga tao. Sakto nang kunin ni Mateo ang USB, isang ilaw ang tumutok sa kanila. Sino yan? Sigaw ng isang guard. Nagulat si Wilson. At sa sandaling iyon, nakita ni Mateo ang tunay na takot sa mukha nito. Hindi ito pag-arte. Kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka. Mabilis na nawala si Wilson sa dilim. Isinilid ni Mateo ang USB sa kanyang bulsa at lumapit sa guard. Pasensya na, lumabas lang ako para magpahangin. Tiningnan siya ng guard ng may pagdududa ngunit hindi na nagtanong. Gabi na. Mag-ingat ka. Maraming kakatuwang nangyayari sa campus ngayon. Tumango si Mateo at bumalik sa dorm. Agad niyang binuksan ang laptop at tiningnan ang laman ng USB. Nandoon ang mga detalyadong tala kung paano inilipat ni Dean Anderson ang research fund sa kanyang personal na account sa loob ng 5 taon at kung paano naging kasabwat si Emily. At ang mas nakakagulat, hindi lang ito simpleng pagnanakaw, kundi may kaugnayan sa isang malawakang academic fraud. Isinave ni Mateo ang impormasyon at nagpadala ng mensahe sa kanyang mga kasamahan sa Pilipinas. May ebidensya na, ano ang susunod na hakbang? Agad dumating ang sagot. Mag-ingat, hindi lang ito pagnanakaw, maaaring may kinalaman sa pagpupuslit ng teknolohiya sa ibang bansa. Magpapadala kami ng karagdagang impormasyon. Kinabukasan,
Habang papunta si Mateo sa lecture hall, hinarang siya ni Emily. Nanginginig ang kanyang boses. Tahimik na tumango si Mateo. Dinala siya ni Emily sa isang bakanteng upuan. Sino ang nakausap mo kagabi? Direktang tanong ni Emily. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Mateo. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Naging matalim ang mga mata ni Emily. Nakausap mo si Wilson. Anong sinabi niya sa iyo? Napagtanto ni Mateo na alam na ni Emily. Siguro ay inireport ng guard ang kanilang pagkikita. Nagbatian lang po kami. Biglang nagbago ang ugali ni Emily, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mateo, pakiusap. Tulungan mo ako. Nasa panganib ako. Tinatakot ako ni Anderson. Nalito si Mateo sa biglaang pagbabago, ngunit hinala niyang isa na namang itong pag-arte. Ano pong tulong ang kailangan ninyo? Humikbi si Emily. Balak ni Anderson na isisi sa akin ang lahat. Sumusunod lang ako sa utos niya. Ginamit niya ako. Kalmadong sumagot si Mateo. Kung may ebidensya ka, bakit hindi mo sabihin ng diretso sa university president? Nanigas sandali ang mukha ni Emily bago bumalik sa pagiging malungkot. Hindi pwede. Paano kung kasabwat din ng president? Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Mateo, iba ka sa lahat. Hindi nalinlang si Mateo sa kanyang pag-arte. Kung talagang kailangan mo ang tulong ko, sabihin mo ang totoo. Nagbago ang mga mata ni Emily. Napagtanto niyang hindi siya nalinlang. Makinig ka, Mr. Salonga. Alam kong may impormasyon ka, pero hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Mas malakas kami kaysa sa inaakala mo. Mahinahong sumagot si Mateo. Gusto ko lang na manaig ang hustisya. Ngumisi si Emily. Hustisya sa Harvard? Masyado kang inosente. Tumayo siya para umalis ngunit nag-iwan ng huling babala. Magdesisyon ka bago matapos ang gabi. Makipagtulungan sa amin o maging kaaway. Ang desisyon mo ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Pagkaalis ni Emily, napaisip ng malalim si Mateo, lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa diskriminasyon, kundi nasangkot na siya sa isang malaking academic scandal at posibleng pagpupuslit ng teknolohiya. At higit sa lahat, seryoso siyang tinatakot ni na Emily at Anderson. Pinag-isipan ni Mateo ang kanyang mga pagpipilian. Umatras o ituloy ang lahat para ilantad ang katotohanan. Naalala niya ang aral sa militar, ang panganib ay pagkakataon. At ngayon na ang sandaling iyon. Nang gabing iyon, binalangkas ni Mateo ang kanyang huling plano sa dorm. Nagpasya siyang kailangan na niyang kumilos ng aktibo sa halip na maging reaktibo. Gamit ang ebidensya mula kay Wilson at ang impormasyong kanyang nakalap, inihanda niyang ilantad ang mga krimen ni na Anderson at Emily. Ngunit hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Sa likod ng kasong ito ay may mas malaking sabuatan at ito ang maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Nang gabing iyon, tahimik na naglakad si Mateo sa campus patungo sa opisina ni Dean Anderson. Hating gabi na. Karamihan sa mga gusali ay madilim na. Ginamit niya ang mga kasanayang natutunan sa Special Forces para iwasan ang mga guard at makapasok sa gusali. Iligal ito, ngunit para sa kanya, isang kinakailangang hakbang para sa hustisya. Nasa dulo ng ikatlong palapag ang opisina ni Anderson. Maingat siyang lumapit sa pinto at nagmasid. Nang makumpirmang walang tao, gumamit siya ng isang espesyal na aparato mula sa Pilipinas para buksan ang lock. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mabilis siyang pumasok. Madilim sa loob. Binuksan niya ang isang maliit na flashlight. Lumapit siya sa computer ni Anderson, ngunit tulad ng inaasahan, may password ito. Mabuti na lang at handa siya para dito gamit ang isang espesyal na USB. Isa itong tool na gawa ng cybersecurity team sa Pilipinas. Kayang lampasan ang halos lahat ng uri ng password. Matapos makapasok sa computer, mabilis siyang naghanap ng mga file. Hinanap niya ang mga dokumentong may kinalaman sa pagnanakaw ng pondo na binanggit ni Wilson. Matapos ang ilang minuto, nakakita siya ng folder na may pangalang Project Nexus. Nang buksan niya ito, isang nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Nandoon ang ebidensya na lihim na ipinupuslit ni na Anderson at Emily ang mga research findings ng Harvard sa isang partikular na korporasyon. Ang korporasyong iyon ay hindi mula sa Amerika.
at may ebidensya ng malaking halaga ng pera na inilipat sa personal na account ni Anderson. Ang mas nakakagulat ay ang tunay na pagkatao ni Emily. Hindi lang niya pineke ang kanyang mga credential, kundi dati rin siyang isang industrial spy. Mabilis na kinopya ni Mateo ang lahat ng impormasyon sa kanyang USB. Sakto namang may mga yabag sa labas. May paparating. Agad niyang ibinalik sa dati ang computer at nagtago sa ilalim ng mesa. Bumukas ang pinto, umilaw ang silid. Sina Anderson at Emily, pareho silang tensyonado. Kailangan nating mahanap ang USB na iyon. Kailangan nating malaman kung anong ebidensya ang ibinigay ni Wilson sa salonga na iyon. Mas matalim ang boses ni Anderson kaysa dati. Sumagot si Emily. Nakatanggap ako ng impormasyon na kikilos siya ngayong gabi. Mukhang nahulog siya sa patibong natin. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Alam na nila ang plano niya. Isa itong patibong. Tinawagan mo na ba ang security? Tanong ni Anderson. Tumango si Emily. Darating sila sa loob ng 5 minuto. Kung mahuli natin siya sa akto ng trespassing, mawawalan ng kredibilidad ang lahat ng akusasyon niya. Mabilis na tinimbang ni Mateo ang sitwasyon. Kailangan niyang makaalis agad. Ngunit hindi siya pwedeng dumaan sa pinto. Nagpasya siyang dumaan sa bintana. Habang abala sina Anderson at Emily sa paghahalungkat ng mga papeles, gumapang si Mateo mula sa ilalim ng mesa at dahan-dahang lumapit sa bintana. Mabuti na lang at hindi ito nakalock, at dahil sa kanyang pagsasanay, ligtas siyang nakababa mula sa 2 palapag. Paglapag niya sa lupa, nakita niya ang ilaw ng sasakyan ng security na papalapit. Mabilis siyang nagtago sa dilim at tumakas gamit ang daan sa likod ng campus. Kumakabog pa rin ang kanyang dibdib, ngunit kalmado ang kanyang isip. Nakuha na niya ang ebidensyang kailangan at handa na para sa susunod na hakbang. Pagdating sa dorm, agad niyang binuksan ang laptop at sinuri ang impormasyon. Ang Project Nexus ay isang plano para ipuslit ang pinakabagong teknolohiya ng Harvard sa ibang bansa, at sina Anderson at Emily ang sentro nito. Hindi lang ito academic scandal, kundi isang issue na may kinalaman sa national security. Nagpadala si Mateo ng mensahe sa kanyang mga kasamahan sa Pilipinas. Seryoso ang sitwasyon. Nahanap ko ang impormasyon tungkol sa Project Nexus. Mukhang issue ito ng national security. Agad dumating ang sagot. Ipadala ang lahat ng ebidensya. Makikipag-ugnayan kami sa mga awtoridad ng Amerika. Maghanda kang umalis dyan agad. In-encrypt ni Mateo at ipinadala ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos ay nagsimulang mag-impake. Alam niyang hindi na siya ligtas sa Harvard. Sinubukan siyang bitagin ni Anderson at Emily, at sa susunod ay baka mas mapanganib pa ang gawin nila. Sakto namang may kumatok. Naging alerto si Mateo. Sino yan? Ako to. Si Isabel. Isang mahinang boses ang narinig. Maingat na binuksan ni Mateo ang pinto. Nandoon si Isabel. Maputla. Puno ng takot ang mga mata. Anong nangyari? Tanong ni Mateo. Nanginginig na sumagot si Isabel. Hinahanap ka ng security. Inakusahan ka ng trespassing sa opisina ni Dean Anderson. Papunta na sila rito. Kalmadong tumango si Mateo. Salamat, Isabel. Bakit mo ako tinutulungan? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Isabel. Biktima rin nila ako. Ganoon din ang ginawa sa akin ni Emily. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na memory card. Sa tingin ko, kakailanganin mo to. Ibinigay sa akin ni Wilson bago siya hulihin. Hindi na itago ni Mateo. Ang pagkagulat. Nahuli na si Wilson. Tumango si Isabel. Kaninang hapon, sa kasong pagnanakaw ng pondo, pero alam nating kasinungalingan yon. Kinuha ni Mateo ang memory card at huminga ng malalim. Lalong nagiging seryoso ang sitwasyon. Isabel, baka mapahamak ka rin. Mas mabuting umalis ka na rito ngayon din. Umiling si Isabel. Okay lang ako. Hindi nila ako pinaghihinalaan, pero kailangan mo nang magmadali. Sa ibang pinto ka dumaan. Tumango si Mateo at mabilis na inayos ang kanyang bag. Nagpasalamat siya kay Isabel at tumakas sa likod ng dorm. Hindi niya alam na sa pangunahing gate, naghihintay na ang mga guard. Tahimik na umalis si Mateo sa campus sa dilim. Pumunta siya sa isang ligtas na lugar.
kung saan makikipagkita siya sa isang tauhan ng Embahada ng Pilipinas. Ngayon, ang kasong ito ay hindi na isang personal na alitan, kundi isang international industrial espionage case. Samantala, sa opisina ni Dean Anderson, isang emergency meeting ang nagaganap. Nagtipon sina Anderson, Emily, at ilang kasabwat. Nawawala si Mateo Salonga. Pagdating ng security sa dorm niya, wala na siya. Ulat ng isang tao. Sumama ang mukha ni Anderson sa galit. Hanapin ninyo siya. Kung malantad ang impormasyong hawak niya, tapos tayong lahat. Nakaupo si Emily. Maputla. Puno ng takot. Nalaman ko na kung sino siya, sabi niya na nanginginig. Hindi siya ordinaryong research student. Malamang isa siyang ahente na pinadala ng intelligence agency ng Pilipinas. Tila nagyelo ang hangin sa silid. Gulat na nagtanong si Anderson. Sigurado ka? Tumango si Emily. Ang kanyang background sa Special Forces, ang perpekto niyang paraan ng pagpasok at kung paano niya nalaman ang mga plano natin. Lahat ay patunay na isa siyang sinanay na ahente. Bumuntong hininga si Anderson. Ibig sabihin, tapos na tayo? Isang kislap ng determinasyon ang lumitaw sa mga mata ni Emily. Hindi pa. Mayroon pa tayong isang paraan. Bulong niya. At ang mga nakarinig ay namutla. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa Harvard. Maraming sasakyan ng pulis ang nasa gate, nagbubulungan ang mga estudyante. Kumalat na ang balita tungkol sa ginawa ni Mateo. Nasa library si Isabel, nagkukunwaring nagbabasa, ngunit nagmamasid. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang ligtas na nakaalis si Mateo. Ngunit nag-aalala pa rin siya, baka pag hinalaan siya ni Emily. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Maingat na sinagot ni Isabel. Isabel, boses ni Mateo. Mateo, nasaan ka? Okay ka lang ba? Pabulong na tanong ni Isabel. Nasa ligtas na lugar ako. Huwag kang mag-alala. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Nakatanggap ako ng impormasyon na may pinupuntirya si Emily. Baka ikaw yon. Namutla si Isabel. Ako? Bakit? Naging seryoso ang boses ni Mateo. Baka nalaman nilang nakausap mo si Wilson. Pakiusap. Mag-ingat ka. Kung maaari, umalis ka sa campus ngayon din. Tumingin sa paligid si Isabel. Ilang estudyante ang sumusulyap sa kanya. Sige. Pero paano ka? Huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa Embahada ng Pilipinas at sa FBI. Iniimbestigahan na nila ito. Pero hanggat walang sapat na ebidensya, kailangan nating mag-ingat. Mapanganib sina Emily at Anderson. Natapos ang tawag at mabilis na umalis si Isabel sa library. Balak niyang umuwi sa dorm para kumuha ng ilang gamit. Ngunit pagdaan niya sa Central Square, nakasalubong niya si Emily. Mukhang pagod si Emily, mapula ang mga mata. Ngunit nang makita si Isabel, pilit siyang ngumiti. Isabel, buti na lang, hinahanap kita. Palakaibigan ang boses ni Emily ngunit malamig ang tingin. Kumabog ang dibdib ni Isabel, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Professor, bakit po? Tumingin sa paligid si Emily at ibinaba ang boses. Gusto kong malaman ang tungkol kay Mateo Salonga. Malapit kayo sa kanya, di ba? Nakausap mo ba siya kagabi? Kalmadong sumagot si Isabel. Hindi po, Professor. Nasa library po ako buong gabi, nag-aaral. Nanliit ang mga mata ni Emily. Talaga? Pero nakita ka sa security camera na pumunta sa dorm niya. Tila huminto ang tibok ng puso ni Isabel. Hindi niya naisip ang camera. Ah, opo. Humiram po ako ng notes. Pero wala na po siya noon. Tiningnan siya ni Emily nang may pagdududa. Ganoon ba? Anyway, nasangkot sa malaking gulo si Mr. Salonga. Kung makipag-ugnayan siya sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Para sa kaligtasan niya, mas makabubuti yon. Tumango si Isabel. Ngunit ramdam niya ang pagbabanta sa likod ng mga salita ni Emily. Pagkaalis ni Emily, lalong nagmadali si Isabel. Mabilis siyang bumalik sa dorm, isinilid ang mga kailangan sa bag at lumabas para umalis. Ngunit sa gate, chinetsek ng mga guard ang lahat. Hinarang siya ng isang guard. Sandali. Miss Reyes, pwede ko bang tingnan ang bag mo?
Pilit na pinanatili ni Isabel ang kanyang kahinahunan habang binubuksan ang bag. Aalis ka ng campus? Opo. Makikipagkita po ako sa kaibigan. Tiningnan siya ng guard ng may pagdududa ngunit pinayagan din siyang umalis. Nakahinga ng maluwag si Isabel, umalis sa campus at pumunta sa ligtas na lugar na sinabi ni Mateo. Samantala, sa opisina ng presidente ng Harvard, isang emergency meeting ang nagaganap. Naroon si President John Russell, Dean Anderson, Emily, at ilang opisyal. Paano ninyo ipapaliwanag ito, Professor Anderson? Iniimbestigahan ng FBI ang ating universidad dahil sa maling paggamit ng research funds at pagpupuslit ng teknolohiya. Ano ito? Nawala ang kumpiyansa ni Anderson. Isang hindi pagkakaunawaan lang po, Mr. President. Isang estudyante na nagngangalang Mateo Salonga ang nagpakalat ng maling balita. Iligal siyang pumasok sa opisina ko at ngayon ay tumakas na. Umiling si President Russell. Hindi kumikilos ang FBI base sa mga walang basehang akusasyon. Siguradong may ebidensya sila. Sumingit si Emily. Mr. President, mapapatunayan po naming isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi mapagkakatiwalaan si Mateo Salonga. Kahina-hinala rin ang kanyang background. Pinutol siya ni President Russell. Professor Peters, ang iyong mga credential ay kinu-question din. Nakatanggap ako ng impormasyon mula sa Princeton na hindi nila mahanap ang records mo. Namutla si Emily. Nagulat din si Anderson. Bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang dalawang ahente ng FBI. President John Russell, kami po ang FBI. Inilabas na ang arrest warrant para kina Michael Anderson at Emily Peters. Ganap na tumahimik ang silid. Nagkatinginan sina Anderson at Emily, puno ng takot. Nagpatuloy ang isang ahente. Kinasuhan kayo ng pagnanakaw ng research funds, industrial espionage, at pagpupuslit ng teknolohiya sa isang dayuhang gobyerno. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Biglang tumayo si Anderson. Hindi ito totoo. Kung may ebidensya kayo, ipakita ninyo. Binuksan ng ahente ng FBI ang kanyang briefcase at naglabas ng mga dokumento. Ito ang mga bank statement mula sa ibang bansa at mga tala ng inyong mga lihim na pagpupulong. At ito pa, itinaas niya ang isang maliit na USB, ang ebidensyang ibinigay ni Mr. Mateo Salonga. Sumama ang mukha ni Emily sa galit. Ang walang hiyang yon. Bigla niyang sinubukang kunin ang isang bagay sa kanyang bulsa, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang ahente. May dala ka pang armas? Mas lalo lang lumala ang sitwasyon, Miss Peters. Sa huli, inaresto sina Anderson at Emily. Gulat ang lahat ng naiwan sa silid. Bumuntong hininga si President Russell. Nangyari ito sa Harvard. Masisira ang ating reputasyon. Bumalik ang isang ahente. Mr. President, gustong makipag-usap ni Mr. Mateo Salonga sa inyo. Naghihintay siya sa labas. Nagulat si President Russell ngunit tumango. Ilang sandali pa, pumasok si Mateo. Nakasuot siya ng formal na suit. Seryoso ang mukha. Mr. Salonga, nagsimula si President Russell, ngunit magalang na sumingit si Mateo. Paumanhin po. Ngunit kailangan kong linawin ang aking pagkakakilanlan. Ipinakita ni Mateo ang isang ID. Ako si Mateo Salonga, isang ahente ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ng Pilipinas. Pinadala ako rito para imbestigahan ang pagpupuslit ng teknolohiya na nangyayari sa Harvard. Muling tumahimik ang silid. Tiningnan ni President Russell si Mateo nang may pagkagulat. Ibig sabihin, hindi ka talaga estudyante? Ngumiti si Mateo. Totoo pong nagtapos ako sa University of the Philippines at nagsilbi sa Special Forces. Ngunit 2 taon na po akong nagtatrabaho para sa NICA. Matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga gawain ni na Professor Anderson at Professor Peters, nagpanggap akong research student para direktang mag-imbestiga. Dahan-dahang tumango si President Russell, kaya pala ikaw ang pinuntirya nila. Opo, sinadya kong makuha ang atensyon nila. Habang mas dinidiskrimina nila ako, mas marami akong nakakalap na ebidensya. Bumuntong hininga si President Russell. Malaki ang magiging epekto nito sa universidad, pero mabuti na ring nailantad ang katotohanan. Salamat sa iyo, Mateo. Magalang na yumuko si Mateo. Ginawa ko lang po ang trabaho ko.
At may isa pa po akong sasabihin. Pakiusap, siguraduhin ninyo ang kaligtasan ni Isabel Reyes. Malaki ang naitulong niya sa kasong ito at kumilos siya para sa hustisya sa kabila ng panganib. Tumango si President Russell. Siyempre, ako mismo ang mananagot sa kanyang kaligtasan. Paalis na sana si Mateo nang tawagin siya ni President Russell. Mateo, may tanong ako. Bakit ganoon na lang ang galit sa iyo ni Professor Emily? Dahil lang ba Pilipino ka? Nag-isip sandali si Mateo at sumagot. Siguro po, kahit nagpapanggap lang ako, naramdaman niya ang tunay kong kakayahan. Nakuha niya ang kanyang posisyon gamit ang peking credentials, kaya sa mata niya, isa akong banta. Kadalasan, kinamumuhian ng mga tao ang iba kapag nakikita nila sa kanila ang kahinaang pinakakinatatakutan nila sa kanilang sarili. Tumango si President Russell, malalim ang iniisip, isang malalim na pag-unawa. Ano na ang plano mo ngayon? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mateo. Tapos na po ang misyon ko. Babalik na ako sa Pilipinas. Pero bago umalis, kailangan ko pang makausap ang isang huling tao. Dapit hapon, nakaupo si Mateo sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng Boston. Sa bintana, pinupula ng paglubog ng araw ang kalangitan. Hinahampas ng malamig na hangin ng taglagas ang mga dahon. Hinihintay niya ang taong may hawak ng huling piraso ng puzzle. Bumukas ang pinto, pumasok si Isabel. Mas maputla siya kaysa dati ngunit tila nabunutan ng tinik. Ngumiti siya nang makita si Mateo. Hi, Mateo. O dapat, Agent Salonga na ang itawag ko sa'yo? Tumawa si Mateo at umiling. Mateo na lang. Tapos na ang misyon. Tumango si Isabel. Nakita kong dumating ang FBI sa school. Nahuli na sina Anderson at Emily, di ba? Oo, kakasuhan sila ng maraming krimen, pagnanakaw, industrial espionage, pagpupuslit ng teknolohiya. Bumuntong hininga si Isabel. Mahirap paniwalaan na nangyari ito sa isang lugar, tulad ng Harvard. Bakit nila ginawa yon? Nag-isip sandali si Mateo. Dahil sa pera at kapangyarihan. Matagal nang nandaraya si Anderson at kasabwat si Emily. Isa talaga siyang industrial spy. Ginamit nila ang pangalan ng Harvard para ipuslit ang teknolohiya at ibenta sa mga dayuhang korporasyon. Bakit niya pinapahirapan ang mga estudyanteng Pilipino? Tanong ni Isabel. Dahil lang ba sa diskriminasyon sa lahi? Umiling si Mateo. Hindi. Isang kalkuladong galaw iyon. Sinadya niyang puntiryahin ang mga Pilipino para palabasin na ang mga kumpanya sa Pilipinas ang nagnanakaw ng teknolohiya ng Amerika para kapag nabunyag ang pagpupuslit, sa mga Pilipinong estudyante mapupunta ang sisi. Pero paano mo nalaman ang plano nila? Ngumiti si Mateo. Hindi ito nagkataon lang. May impormasyon na ang Intelligence Agency ng Pilipinas tungkol sa pagpupuslit sa Harvard ilang taon na ang nakalipas. Pinadala ako para kumpirmahin. At nag-atubili siya. Sa totoo lang, alam ko rin ang tungkol sa iyo. Isabel, nanigas ang mukha ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang sinabi ni Mateo na isa siyang undercover agent ng FBI. Tumahimik ang coffee shop. Bahagyang nagulat si Isabel bago ngumiti. Paano mo nalaman? Mula pa lang sa simula, naghinala na ako. Masyadong perpekto ang pagtulong mo sa akin. Laging dumarating sa tamang oras. At nalaman mo agad na nahuli si Wilson. Impormasyon iyon na taga-FBI lang ang makakaalam. Tumango si Isabel. Tama ka. 2 taon na akong naka-assign sa Harvard para imbestigahan ang alegasyon ng pandaraya ni Anderson, pero hindi ko alam ang koneksyon niya kay Emily at sa ibang gobyerno. Hanggang sa dumating ka, yumihop ng kape si Matthew. Nagtakataon na parehong ahensya natin ang nag-iimbestiga sa iisang tao. Tadhana nga naman. Tumawa si Isabel. Bakit mo pa ako gustong makita? Lutas na ang kaso. Naging seryoso ang mukha ni Mateo. Hindi pa tapos. Sa likod ni na Anderson at Emily, may mas malaking kapangyarihan. Maliit na bahagi lang sila ng isang international technology smuggling network. At ang sentro nito ay si President John Russell. Tinapos ni Isabel ang kanyang sinabi. Nagulat si Mateo.
Alam mo, tumango si Isabel. Naghinala ako, pero wala akong matibay na ebidensya. Mayroon ka ba? Inilabas ni Mateo ang isang maliit na USB. Nandito, ebidensya na si President Russell ang nagpapatakbo ng network sa loob ng 10 taon. Sa labas, isa siyang kagalang-galang na akademiko, pero sa totoo lang, isa siyang broker na nagbebenta ng teknolohiya sa mga intelligence agency at kumpanya ng iba't ibang bansa. Kinuha ni Isabel ang USB, nag-iisip. Sapat na ba to para hulihin siya? Sapat na, pero kailangan pa natin ng isa pang bagay. Ano yon? Tiningnan ni Mateo si Isabel ng diretsyo. Ang kooperasyon mo. Matalino at maingat si Russell. Para mahuli siya, kailangan nating maglatag ng patibong at ikaw ang magiging mahalagang bahagi nito. Nag-isip sandali si Isabel at desididong tumango. Tutulong ako. Anong gagawin ko? Ngumiti si Mateo at ipinaliwanag ang plano. Kinabukasan, naghahanda si President Russell para sa isang press conference. Balak niyang maglabas ng opisyal na pahayag para sa krisis ng unibersidad. May kumatok. Pumasok si Isabel. Mr. President, puwede po ba kayong makausap sandali? Ngumiti si Russell. Siyempre, Miss Reyes. Anong maipaglilingkod ko? Tumingin sa paligid si Isabel at ibinaba ang boses. May gusto po akong ipakita sa inyo. Ibinigay niya ang USB. Ito po ang hawak ni Mateo Salonga. Ibinigay niya sa akin bago umalis. Nanigas sandali ang mukha ni Russell, ngunit mabilis na bumalik sa dati. Ano ito? Lahat po ng ebidensya, laban kina Anderson at Emily, ay nandito, pero... Nag-atubili si Isabel. May impormasyon din po, tungkol sa inyo. Naging matalim ang mga mata ni Russell. Nag-atubili si Isabel mata ni Russell. Impormasyon tungkol sa akin? Opo. Sinabi ni Mateo, nasangkot din daw kayo, pero hindi po ako naniwala. Kaya gusto ko pong kumpirmahin. Dahan-dahang tumayo si Russell. Nawala ang palakaibigan niyang anyo, napalitan ng malamig na tingin. Isang matalinong desisyon, Miss Reyes. Kailangan kong makita ang USB na yan. Isinaksak ni Russell ang USB sa computer. Lumabas ang mga file, mabilis niyang tiningnan. Lalong namutla ang kanyang mukha. Paano ito nalaman ni Salonga? Bulong niya. Tahimik na sumagot si Isabel. Mas marami siyang alam kaysa sa inaakala ninyo. At ako rin. Biglang binuksan ni Russell ang drawer. May maliit na baril doon at itinutok niya kay Isabel. Sayang, Miss Reyes. Isa ka pa namang mabuting estudyante. Hindi nagpakita ng takot si Isabel. Gagawin niyo po ba talaga yan, Mr. President? Huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Isabel ang butones ng kanyang damit. May microphone dito. At ngayon, papunta na ang FBI sa opisina ninyo. Para patunayan ang sinabi niya, may ingay sa labas. Sumilip si Russell at nakita ang mga ahente ng FBI. Desperado siyang tumingin kay Isabel. Sino ang nagplano nito? Ikaw o ang Pilipinong yon? Ngumiti si Isabel. Pareho kami. Alam niyang ahente ako ng FBI at magkasama naming inilatag ang patibong na ito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo, kasama ang mga ahente ng FBI. Hindi na siya isang estudyante, kundi isang kumpiyansang intelligence agent, John Russell. Arestado ka sa kasong industrial espionage, paglalabas ng national secrets, at marami pang kaso ng pandaraya. Isang ahente ang pumosas kay Russell. Bumagsak ang balikat ni Russell at tiningnan si Mateo. Paano? Kalmadong sumagot si Mateo. Ang una mong pagkakamali ang pagkuha kay Emily Peters. Masyadong perpekto ang kanyang background, kaya nakapagduda na. At ang pagpuntirya niya sa ilang partikular na estudyante, hindi iyon personal na prejudice, kundi isang planadong pagkilos. Yumuko si Russell. Tinanggap ang pagkatalo. Ilang araw ang lumipas, isang espesyal na seminar ang ginanap sa Harvard. Si Mateo, bilang guest speaker, ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng international technology security. Hindi isiniwalat ang tunay niyang pagkatao, ngunit kinilala siya bilang isang kagalang-galang na eksperto. Pagkatapos ng seminar,
Huling beses na naglakad si Mateo sa campus. Naalala niya ang kaba noong una siyang dumating. Ngayon, matagumpay niyang natapos ang lahat. Lumapit si Isabel. Aalis ka na talaga? Ngumiti si Mateo. Oo, bukas ng umaga ang flight ko. Magkikita pa kaya tayo? Nag-isip sandali si Mateo. Ang mga taong tulad natin, hindi natin alam ang hinaharap. Pero isa lang ang sigurado ko. Ang ginawa natin ay nakaapekto sa buhay ng maraming tao. At iyon ang mahalaga. Tumango si Isabel. Tama ka. At isa pa, dahil sa'yo, wala na akong prejudice laban sa mga Asyano. Ngumiti si Mateo. Sapat na yon para masabing matagumpay ang misyon na ito. Nagtinginan sila at ngumiti. Sa pagitan nila ngayon ay may malalim na ugnayan na higit pa sa nasyonalidad at kultura. Kinabukasan, sumakay si Mateo sa eroplano pabalik sa Pilipinas. Habang pinagmamasdan ang paunti-unting pagliit ng Boston, inisip niya ang mga aral na natutunan. Ang diskriminasyon at prejudice ay laging nariyan, ngunit ang mahalaga ay kung paano natin ito haharapin. At minsan, ang taong labis na ng api sa atin ang siyang pinakakailangan ng kaligtasan sa huli. Umakyat ng mataas ang eroplano, binuksan ni Mateo ang kanyang sarili para sa isang bagong misyon. Malawak ang mundo at marami pang inhustisya, at handa na siyang harapin ang mga ito.